mo na sir. Okay na po ng one. Sir, mo na sir. Okay na po ng one. OMG mga kababayan, sa wakas itong si Marcos Jr. ay nagpakita na at nagja-jumping jack na nga po dyan sa compound ng Malacanang, malusog na malusog. Pero ito ang tanong mga kababayan, ito pong si Super Ate, si Manang, abay ibinulgar ang tunay na kalusugan nitong si Marcos Jr. Mga kababayan, magugulat po kayo sa buong video pong ito. Panoorin po ninyo sapagkat naku po, ito pala ang katotohanan patungkol sa kalusugan ni Marcos Jr. ayon po sa mga bidyong ating mapapanood ngayon. At this time, mapapanood nyo rin ang senior at ang nanay niya dito. Grabe mga kababayan, mayroon po tayong natuklasan sa bidyong ito na sinabi ni Senator Jaime. Ano po yun? Nako, kailangan nyo pong panoorin ito. At mga kababayan, sa kabilang banda naman, ito pong asawa ni ni Vice President Sara Duterte ay dumulog na po sa korte. Yari itong mga kababayan, bukas na, no? Matitero pa yata, mapupurnada pa yata ang cooking show ng mga congressman dyan sa Congress bukas mga kababayan. Yang lahat na yan ay atin pag-uusapan. Samantala, bago natin tunguhin ang buong detalye, ako po muna ay makikisuyo, pakilike at pakishare ng videong ito. At kung bago ka lang sa aking channel, pakisubscribe na rin kabayan. Wala pong bayad yan. Hindi po masasaktan ang iyong bulsa. Yung puso mo lang ang masasaktan sapagkat tayo po ay hindi na po tayo single. Mayroon na po tayong sidecar. Ayaw cool! Bata pa ko cool! Anyway mga kababayan, maraming salamat sa mga tuloy-tuloy yan na mga walang sawa at mga nagko-comment. Sa mga gustong mag-comment at gusto pong ano pong inyo masasabi sa video ito at ang nasabi niyo kanina sa ating video at gusto mo pa shoutout sa bandang dulo po, kaya patapusin po muna nitong video na ito. Anyway, ito na po, bigyan po natin ng reaksyon. Ito nga pong si Marcos Jr., si BBM, Pangulong Marcos. Ito na ho. Nagja-jogging na mga kababayan. Malusog na malusog si Pangulong Marcos Jr. Sir, mo na sir. Okay. So ito pa po mga kababayan, no? Pambira. Can you tell everyone na huwag na kalukuhan? Ayan o, this is, hindi it's at the tape, it is I am carrying my statement for this afternoon, which is what I'm going to make. It is April 14, we're going to talk about the excise tax. So this is been done today. And I challenge anyone who are saying that I am sick, that they come and exercise with me. We will see who is stronger. You come to the gym with me. Tingnan natin kung sino mas malakas magbuhat ng weight. Pero alam mo, gusto ko nga sabihin, ang mga kababayan naman natin, ngayon, tiniyak ko na makita ninyo na hindi totoo yung mga sinasabi nila, na kasinungalingan yan. Kaya mula ngayon, yung mga taong yan, na nagsabi sa inyo na may sakit ako, na baldado na ako, ngayon alam ninyo, puro sinungaling ng mga yan. Kaya't lahat ng sasabihin ng mga yan, kasinungalingan. Yan mga kababayan, kasinungalingan. May napansin na ba kayo sa bidyong ito? Okay. Tandaan nyo muna yung mukha niya habang nagsasalita siya. Meron po ako papapanood pa sa inyo. Mamaya mga kababayan kung anong napansin ko dito sa bidyong ito. Panoorin ninyo Panoorin ninyo ng maigi ito mga kababayan na video. Ito Oreo, sir. Kasi nung tuta pa ito, bilog na bilog itong itim doon sa mata niya. So, nung nag-iisip yung mga anak ko kung ano yung gagawin pangalan,
Sinabi mo kang may Oreo siya sa lista niya, kaya Oreo ang naging pangalan. Ay, naku. Anyway, sir, nandito na ako. Gusto ko na rin po ang kamustahin. Kamusta na po kayo ngayon? Okay na. Ang giling ng mga doktor ko. Binigyan lang ako ng mga gamot. At saka patuloy pa rin yung aking antibiotics. Pero okay na ako. In fact, nakapag-EDC meeting na kami nung Lunes with most of the cabinet. So I'm back in pero medyo nagtatampo sa akin yung mga doktor ko kasi sinasabi nila wag muna. Sabi ko hindi ko naman pwede pagantayin lahat ng mga nangyayari. So tinuloy ko na lang. Hindi ko naman pwede pagantayin natin ano nangyayari. And tomorrow I have some meetings in the office and tuloy-tuloy na. Pero sir, nabanggit sa akin ni Sec Dave. Ayan mga kababayan, napansin nyo ba yon? Ito yung napansin ko dito sa video ito. Ito yung video niya noon kung saan sinasabi nga na ito yung labas niya noon nung napagkanuhan din siya na hinahanap. At ito nga inamin niya, medyo okay na siya dito. Pero may sakit siya, no? Payat, kita nyo mga kababayan, di ba? Payat. Pero ito ngayon, mataba na siya. Mataba na siya. At ang isa sa pantinin nyo, ito yung mukha niya, oh. Di ba? Bilog na, oh. Punong-puno na mga kababayan, ano? Oh. Kisa sa dito, di ba? Di ba? At dito, parang alam mo yun, ang gigigil, yung, parang gano'n, di ba? Pero ito mga kababayan, tingnan nyo, oh. Hindi mo makitang parang nanggigil yung ganyan dito, no? Pero alam mo, gusto ko nga sabihin, ang mga kababayan naman natin, dahil ngayon, tiniyak ko na makita ninyo na hindi totoo yung mga sinasabi nila, na kasinungalingan yan. Kaya mula ngayon, yung mga Yan ha mga kababayan, ipinapapansin ko lang po sa inyo na habang nagsasalita po siya, hindi po natin nakita yung gigil ng kanyang bibigay, no? Sige, tingnan nyo lang maigi mga kababayan ha. Ito yung ngayon yung nilabas nila ha. Ngayon po yan. Tapos, mataba na, di ba? Malusog na. Ito na nga yung isa, yung nag-exercise na nga, oh. Ito, oh. Diba? Sir mo na, sir. Okay na po naman. Pero wala kayo makikita yung kanyang bibig na gigil. Di ba kasi gigil na gigil ito. Tingnan nyo dito, oh. medyo nagtatampo sa akin yung mga doktor ko. Kasi sinasabi nila, wag muna. Sabi ko, hindi ko naman pwede pagantayin lahat ng mga nangyayari. Diba? So, tinuloy ko na lang. And di ba? Tingnan nyo. Tanggalan natin ang boses. Di ba parang may gigil yung, tas gumaganon. Tapos may gigil yung kanyang pagsasalita. Tingnan nyo. Di ba? Di ba? Bukod sa kanyang pagsasalita, mayroon pang action yung kanyang bibig na hindi niya mapigilan na gumaganon-ganon. Sa gigil, oh, na hindi natin nakikita dito. Ayan, oh. Although gumaganon-ganon din ng konti, pero iba. Ayan, may konti, ayan, ayan, Pero ito talaga mas, di ba madalas natin nakikita si Marcos na gigil talaga? Pero itong bago niyang labas ngayon, hindi ganun kagigil mga kababayan. So yan ha. Ewan ko kung tama ba yung aking napansin. Hindi po natin basta ito, bago po ito mga kababayan. So buhay na buhay si Presidente Marcos Jr. Kaya yung mga nagsasabi ngayon dyan na fake news daw yon, ha? Okay, maniniwala. Kaya lang mga kababayan, naalala nyo pa ba? Teka muna, sandali. Unahin na muna natin, ano ba mismo ang masasabi ni Super Ate? Ito, panoorin muna natin ang masasabi ni Super Ate, mga kababayan, tungkol sa kalusugan ito ni BBM na kanyang adik. Ito kapupos lang po ito, ngayon lang po ito. Bago lang po itong post ni Super Ate, mga kababayan. Tingnan natin.
Kayo naman, kinukulit ninyo ako, mag-medical bulletin, malay ko ba? Hindi nga ako doktor, di nga kami nagkikita. Di ba sinabi ko na nga na outside the, alam mo na, Colombo, Kwarto, Palacio, whatsoever. Hindi na kami nagkita, ang tagal-tagal na. Pati nanay ko, tinatanong ako, hindi rin niya alam kung ano nangyayari. Ang alam ko lang, may sakit si Bongbong. Di ba November pa, sinabi ko doon sa harap ng ating mga kapatid na iglesia na may problema. 2 buwan, sinugod na sa ospital ilang beses, namayat na. Ang akin na lang, ano man yung sakit niya, pwede ba gumaling na muna, magpagaling na. Yan na muna ang ating priority sa lahat. Alam naman ninyo, lagi naman akong totoo sa publiko. Hindi naman ako nambobola, hindi naman ako nagdadagdag. Ang akin lamang, yung katotohanan. Kaya lang, hindi nga natin alam kung ano nangyayari at sana mailabas na yung katotohanan tungkol sa kalusugan niya. Kayo naman. Ayan mga kababayan ha, si Super Ate po ito, namayat, sobra pong namayat itong si Marcos Jr. Ayon po sa kanya, itong si ading niya ay talagang kalusugan, no? Payat na payat. Ngayon mga kababayan, ito nakita naman natin ha, ito po. Ayan no. Malusog na malusog. Ito, latest po ito niya kamay punong-puno na oh. Di ba? Yung mukha niya, pati yung liig niya. Di ba? Ang layo po dito oh. Ayan oh. Oh, ayan oh. Oh, di ba? Oh. Ang layo no mga kababayan. Malayo talaga si Chan. Oh, malayo talaga, di ba? Oh. Diba? Tinan mo, hindi siya nagsasalita pero yung bibig niya gumagana, oh. Di ba? Gumaganon-ganon, oh. Ngayon mga kababayan, ayan sinasabi ni Super Ate tungkol sa kanyang kalusugan. Tingnan nga natin tong ni General Macanas. Si General Macanas mayroon kasing rin tungkol dyan upload din tungkol dyan na si General Macanas. Ito. Gandang araw mga Hindi kaibigan. pala ito. Wait lang. Bigyan natin ng reaksyon. Wait lang. Hindi pala yan mga kababayan. Si General Macanas, mayroon din siyang upload din dyan Tungkol din dito, ito rin kanyang sinabi na kalusugan nga ni Ading. Si Super Ate din may sabi. Kinukulit ninyo ako, mag-medical bulletin, malay ko ba? Hindi nga ako doktor, di nga kami nagkikita. So ang alam ni Super Ate mga kababayan, matagal na noong pang panahon nung nagsalita siya sa harap ng INC noong November pa, nakarang taon. So itong si namayat na nga, di ba? 2 beses na pong tinakbo sa ospital. Ngayon mga kababayan, mayroon ako sa inyong i-share na pagsa-search ko. At mayroon pong lumabas na mga video na ganito. Panoorin po natin. Ito napanood ko lang din naganap lang din ako. Mayroon akong nakitang ganitong video. Panoorin lang natin. Alam nyo ba guys, natatawa lang ako ba? Kasi nga, itong mga nangyayari, kahit hindi na natin mag-edit tayo, makikita natin yung mga editing nila, kahit sa mainstream, kahit sa live, kahit sa, nakukuha nila yon normal, kasi nga, magaling na ngayon yung, tawag nito, magaling na ngayon, tayo ngayon, no? Iba na tayo ngayon. Pero, tandaan nyo, yung sinabi ni Kapper Silapid, sinong nakakaalala at nakakarinig dun sa sinabi ni Kapper Silapid tungkol dito kay Marcos Sr.? Diba ang sabi ni Kapper Silapid na may double na Marcos Sr.? Kapag tinamad at may sakit si Marcos Sr., may gagamitin si Imelda na isang Marcos pero hindi ka ganun katangkad kay Marcos. Maliit yung isa. Iba yung kwan, pero Marcos na Marcos talaga. Kuhang-kuha niya pati pagsalita kahit sa telefon. Di ba naalala niyo? Ang daming inilabas at nireveal ni Kapper Silapid. Balikan niyo yun guys. Balikan natin yun. Kung ganun ang ginagawa nila, sanay na yan sila. Ang mga Marcos ay sanay na yan sa galawang mafia, galawang sindikato. So ngayon, dalawa lang talaga ang inaanohan ko, kinakatakutan ko. Hindi naman sa nagpatay-patayan, tumakas na, pagkatapos iba na yung nilalagay dyan, or ibang tao. Tingin nyo, yung
Yung nasa video, yung nasa picture. Kaya nga, di ba sabi ko, bakit malaki yung tiyan, malaki ang katawan? Tumaba? Ano, binotox? Yung katawan, kaya tumaba? Sa payat-payat niya, ha? Ilang buwan na siya talagang pumapayat, bagsak yung katawan niya. Tapos yung naglalakad, malaki ang katawan, malaki yung tiyan. Hindi naman yung kulos tumibag. Ang kulos tumibag dito sa gilid yun, no? Pero yung bilbil talaga, umbok talaga yung tiyan. So meaning, hindi siya yun. Guys, ang dami nang ginagawa ngayon. Sabi ko nga sa inyo baka ika-cancel yung parcel, ha? Pag na-cancel yung parcel, wala na talaga. Oh. Ganun yun, guys. Tandaan natin, ang mga Marcos magaling sa mafia style. Kahit noon pa sa panahon ni Imelda at ni Senyor. Si Senyor, kapag tinamad, kapag ayaw pumunta sa mga meeting o whatsoever, may isang dami o double na isang senyor ang gaganap. Kamukhang-kamukha niya talaga. Sinabi niya ni Kapersilapid, hanapin niyo yun. Hanapin natin yun pala. Oo, yun. Galing talaga. Oh, good job, mga DDS. Kailangan talagang lumabas si Bangag para makulong yan. Mga kababayan, mayroon pa akong nahanap na video. At bago pa po ito mawala, kasi nagsisearch na ako ng nagsisearch, mukhang wala ng iba. Last na itong video na ito. Kaya bago mawala itong video na isunod kong isi-share sa inyo mga kababayan, paki-screen record nyo na, kahit i-crop nyo na lang, tanggalin nyo na ako dyan. Crop nyo na lang. Kasi ito balita po ito mga kababayan. At itong video na ito, mukhang konektado sa sinasabi ni ate. At kung maalala natin yung Persilapid na yun, napakarami po na mga ni-reveal noon bago po siya pinatay. Excuse me ha. Hindi ko po sinasabi na lahat po ng mga binanggit ni Persilapid ay may katotohanan. Pero perhaps, may kinalaman ang pagpatay sa kanya sa kanyang mga pambubulgar. At kung sino yung mas malaki ang tinamaan doon sa kanyang mga pambubulgar, sa kanyang mga expose noon nang siya pa ay nabubuhay bilang vlogger or bilang isang media radio commentator, kung ano man ang tawag sa kanya, tiyak mga kababayan, malaki ang kinalaman doon sa kanyang trabaho, doon sa kanyang mga expose noong araw ng kanyang pagka-joge. At kung sino man yon, hindi pa natin alam. Kasi ang prime na pinagbintangan nila doon ay si General Bantag. Pero mga kababayan, nasundan naman po natin si General Bantag, di ba? Yung istorya noon tungkol kay General Bantag. Alam naman po ng lahat din na inosente si General Bantag, no? At marami na po mga naglabas noon mga kababayan. Ano ho? So ako, hindi ako naniniwala na lahat ng mga expose ni Mr. Lapid nung siya pa ay nabubuhay, lahat yun ay may katotohanan. Perhaps, baka meron, hindi nga lang lahat. Well, wala na siya, kaya hindi na siya pwedeng magpaliwanag pa. Basta sa akin, sarili kong paniniwala. Hindi lahat, or naniniwala ako na may katotohanan. Yung iba, pero hindi lahat. Okay? Ngayon mga kababayan, doon sa kanyang mga binanggit at sinasabi nito ni ate, balikan nyo yung video na yun, mga sinasabi niya. Habang ako nag-search, ito yung nakita ko mga kababayan. Paki-screen record nyo po. Paki-screen record nyo po itong video na ito. Ito siya. Panoorin ninyo. Ito po ay post na lang nito ni Mr. Ruben Alvarado. Oh. Post na lang po ito ni Mr. Ruben Alvarado. Na balita ito ng JMA. Nireaksyonan lang niya, oh. Hindi nga yata siya nagsalita, no? Pero ito yung balita, mga kababayan. Ito, ang title niya, ang anak kaya may kadubol din? Akala ko sa pelikula lang ang double sa politika din pala. Sabi ng kanyang caption. Nagtatanong siya kung may kadubol din yung anak. Sino ba itong anak, mga kababayan? Panoorin natin. Inilibing na po ang lalaking tumayo raw na double ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Noong Miyerkules, pumanaw si Jesus Quevenco.
na minsan daw pinakiusapan ni Marcos na maging double niya para mangampanya sa Negros Occidental noon ng manalong presidente. Inilibing na po ang lalaking tumayo raw na double ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Noong Miyerkules, pumanaw si Jesus Quevenco na minsan daw pinakiusapan ni Marcos na maging double niya para mangampanya sa Negros Occidental. Ayan mga kababayan, itong balita na ito ng GMA, inilibing na daw po si Jesus Quevenco na kadubol or kamukha ni Marcos na minsan pinakiusapan. Marcos na maging double niya Para para mangampanya sa Negros Occidental noon. mangampanya sa Negros Occidental noon. Ayan po si Marcos, si Quevenco, no? Kahawig na kahawig ni Marcos Senior, mga kababayan. At nung panahon na yan, hindi pa ganun ka-high-tech yung mga kagamitan. Hindi pa rin ganun ka-high-tech yung mga make-up, yung mga editing machine. Ngayon nga po mga kababayan ako itong tsura kong pangit na ito. Gugustuhin ko, pwede akong maging kamukha ni Richard Gomez, di ba? Kasing katawan, talagang matso. Pwede lahat. Matindi na po ngayon yung editing, mga kababayan. Basta matyaga ka lang at marunong ka lang mag-edit, no? Mahirap din kasi mag-edit sa totoo lang, no? Pero kung may pera ka, madali lang. Kasi magbabayad ka lang ng mga editor, magagaling na editor. At mayroon kang gamit. Kung wala kang pera or wala kang pambayad sa editor, mayroon kang computer, internet, at saka laptop o cellphone, kung ano man. Kayang-kaya mo nang kumupya. At mag-upload ng video na kamukhang-kamukha mo kung sino man ang gusto mo. Mga kababayan, noong panahon ni Marcos Sr., mayroon na pong kamukha, kadubol, at sinasabi pa nga ng iba, 3 daw yan Pero ito, namatay na daw ito. So, noong panahon pa lang ng Marcos Sr., mayroon na pong kadubol, ito pong senior, mga kababayan. So, ayon dito kay ate, sanay na itong Marcos sa galawang mafia. Alam niyo ba guys, natatawa lang ako ba? Kasi nga, itong mga nangyayari, kahit hindi na natin mag-edit-edit tayo, makikita natin yung mga editing nila, kahit sa mainstream, kahit sa live, kahit sa, nakukuha nila yon normal, kasi nga, magaling na ngayon yung, tawag nito, magaling na ngayon, tayo ngayon, no? Iba na tayo ngayon. Pero, tandaan nyo, yung sinabi ni Kapper Silapid, sinong nakakaalala at nakakarinig dun sa sinabi ni Kapper Silapid tungkol dito kay Marcos Sr.? Diba ang sabi ni Kapper Silapid na may double na Marcos Sr.? Kapag tinamad at may sakit si Marcos Sr., may gagamitin si Imelda na isang Marcos pero hindi ka ganun katangkad kay Marcos. Maliit yung isa. Iba yung kwan, pero Marcos na Marcos talaga. Kuhang-kuha niya pati pagsalita kahit sa telefon. 'Di ba naalala niyo? Ang daming inilabas at ni-reveal ni Kapper Silapid. Balikan niyo yun, guys. Balikan natin yun. Kung ganun ang ginagawa nila, sanay na yan sila. Ang mga Marcos ay sanay na yan sa galawang mafia, galawang sindikato. So ngayon, dalawa lang talaga ang inaanohan ko, kinakatakutan ko. Hindi naman sa nagpatay-patayan, tumakas na, pagkatapos iba na yung nilalagay dyan, or ibang tao. Tingnan nyo, yung nasa video, yung nasa picture. Kaya nga, di ba sabi ko, bakit malaki yung tiyan? Malaki. Ayan mga kababayan Ayan po. Sanay po sila sa galawang sindikato, sa galawang mafia. Di ba mga kababayan? Hindi naman magagawa ng isang tao lang o isang congressman lang na politiko na mawaldas yung pera. Tingnan nyo Tingnan nyo mga kababayan. Nasaan na ang Maharlika 500 billion investment fund? Nasaan? Sige nga, nasaan? Nasaan din ngayon ang pera ng pinagbintahan ng 25,000 kilo na ginto, gold reserve ng Pilipinas? Nasaan? Yung pera ng PhilHealth, nasaan na? Pinasauli na, Guimar, saan kinuha?
kinuha rin dito sa budget ng 2026. So hindi pa rin nila binalik. Ninakaw uli nila dito naman sa 2026. Nagigits niyo po mga punto mga kababayan? Hindi ito magagawa ng ordinaryong tao, ng politikong ordinaryo. Biruin mo 25,000, 25,000 na kilo ng gold reserve ng Pilipinas binenta ni Marcos Jr. nang wala man lang kumikibo kahit isa. Di ba gagalawang sindikato? Di ba gagalawang mafia? Ganun mga kababayan? Gold reserve. Hindi natin alam kung nasaan napunta, ano ang pinagbilhan, ano ang pinaggamitan. Pero nawala. Ang 500 billion Maharlika Investment Fund, nasaan na? Wala na sa atin, nagtatanong ngayon. Yan pa lang. Huwag na natin puntahan yung iba pa. Ito pa lang muna, na tatlo. PhilHealth, Maharlika Investment Fund, at saka Gold Reserve ng Pilipinas. Yung tatlo pa lang na yan. Maliwanag na maliwanag. Nasaan na yung mga pera na yan? Di ba? Hindi kaya yan ng ordinaryong tao, sindikato, mafia lang. At sa tingin nyo kaya, hindi po tayo rito nagdududa kung ano man, hindi na tayo nagbibintang dito kay Marcos Jr. Pero sa tingin nyo kaya, sa dami ng pera nila, kung noon nga sa tatay niya, eh yan o, may kamukha na, kunting make-up lang yan, kamukha na yan ni Marcos Sr. Ngayon pa kaya, napakahusay na rin ng mga technology ngayon. Ayan mga kababayan. Ulitin natin sa mga hindi masyado panoorin nyo ng buo itong balita na to mga kababayan ha. At paki-screen record nyo na rin. Inilibing na po ang lalaking tumayo raw na double ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Noong Miyerkules, pumanaw si Jesus Quevenco na minsan daw pinakiusapan ni Marcos na maging double niya para mangampanya sa Negros Occidental noon ng manalong presidente. Inilibing na po ang lalaking tumayo raw na double ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Noong Miyerkules, pumanaw si Jesus Quevenco Ang pangalan pala niya mga kababayan, Jesus Quevenco. na minsan daw pinakiusapan ni Marcos na maging double niya para mangampanya sa Negros Occidental. Ayan, sa Negros pala pinakiusapan ito ng nangampanya si Marcos na kanyang maging kadobol. Ang tanong, nagawa ito ng senior. May posibilidad ba na magawa rin ito ng junior ngayon? Mag-ama sila. Junior, senior pa nga eh. Hindi ko po sinasabi at hindi po ako dito nagbibintang. Sinasabi ko lang po, kung kaya gawin ng senior, hindi ba pwedeng gayahin ng junior? After all, isa lang pangalan nila. Tingnan nyo mga kababayan ha, hindi ko po ito sa pinag-anuhan, pero napakabilis po talaga. Nanggaling siya dito sa payat na. Mismo yung kanyang ate nagsasabi. Tingnan nyo, hindi pa natin nakitaan na gumanon siya ng gigil halos wala. Pero doon sa kanyang past video talagang, di ba? Aside from nagsasalita siya, yung bibig niya, ay mayroon pang sariling movement, di ba? Gigil eh. Sa tingin nyo mga kababayan, may posibilidad kaya? Ako'y hindi po nagbibintang. Naniniwala ako, buhay na buhay si Marcos Jr. ngayon. Nandiyan eh. Nag-exercise nga eh. Tumatalon-talon pa kayo. Oh. Sir mo na yan, sir. Okay na po naman. Diba? Tumatalon-talon pa nga oh. Nagyayaya mag-exercise kaya lang may sabit na naman, sablay na naman kasi nakabarong eh. Hindi naman yan ang pupwedeng eh. Hindi naman yan ang exercise talaga, talaga eh. Doon ka sana sa gym. Sige nga, araw-arawin mo kami pakitaan ng ganyan. Magbarong ka lagi tapos magagaganyan ka. Oh. Pero ganun pa man mga kababayan, sige okay. Ayan na, kaya lang, ito lang napansin namin. Mukhang medyo mas chubby. Basta buo.
At hindi na siya gawa ganun-ganon, di ba? At sabi ni Super Ate, matagal ka nang may sakit. 2 bisis ka nang na ospital. Eh na mga kababayan, ang umusga kung ano dyan. Kung ano ang maaaring katotohanan. Ito na, lipat na po tayo. Ito pong asawa na po mismo ni Vice President Sara Duterte ang dumulog na po sa korte upang ipatigil po itong panghaharas or ito nga pong pagpupunta yata sa BIR. Ito, panoorin natin. Attorney Manasis R. Carpio in Carpio Law of Lawyers GPP, mga kababayan, Kong Faustino Buji de Guzman D. III in his capacity as Speaker of the House of Representatives, Congresswoman Jervil Reyes Luistro, in her capacity as a chairperson of the House Committee on Justice, in Attorney Charlito Martin R. Mendoza, in his capacity as a Commissioner of the Bureau of Internal Revenue. Respondents. Petition. Petitioners by counsel respectfully allege ba to? Preparatory. The power to issue subpoena is statutory in nature unless explicitly empowered by the Constitution and applicable law. No agency of government has the authority and right to subpoena the records of a private person or or entry without notice to nor prior approval of the targeted taxpayer. To do so would violate a person's constitutionality guaranteed right against illegal search duly reinforced by the right to. Ayan mga kababayan. So ayon pala sa ating batas, no? Wala palang karapatan ang agency of government, walang authority, no, na isumbina po ang tax, no? Tax ito, di ba? Ng isang private person or individual. Against po yan sa ating konstitusyon, mga kababayan. Bakit? Ito, dahil nga po sa itong asawa po ni Vice President, bagamat asawa siya, ay hindi po siya government official. So ayan mga kababayan, purnada, mukhang magkakaroon po ng magkakaroon po ito ng maraming violations itong tawag nito, itong House of Crooks. Pag sakasakaling ipilit po nila, ito pong gusto nilang gawin na isumbina po ito nga po mga kababayan na tax, no? Sabi dito, declaring inadmissible and without legal effect any document, record, paper, information or data acquired or produced in connection with the subject subpoena dated 31 March 2026. Yan. Prohibiting the compliance, enforcement and or implementation of the assailed subpoena dated 31. Yan mga kababayan. So ito po ay pinapatigil po ng asawa ni VP Inday Sara na maglabas or kumuha sila ng records sa BIR dahil po ang asawa ni VP Sara ay private person. Now, ito naman si Madriaga mga kababayan ay tinawag na weakest link at napakahina at maaaring ikabagsak ng impeachment dahil sa kanya pag nilabas itong si Ramel. Panoorin natin si Attorney Paulo Panilo Jr. Ilang araw bago ang April 14 hearing, inilabas ni Attorney Paulo Panelo, legal counsel ni Vice President Sara Duterte, ang mga ebidensyang aniyay magpapatunay na nagsisinungaling si Ramil Madriaga. Ayon kay Panelo, hawak na ng komite ang kanilang complaint affidavit at mga ebidensya. Sa kabila nito, patuloy pa rin umanong itinuturing si Madriaga bilang mahalagang testigo. Itong complaint affidavit ni VP Sara and the evidence that I just presented to you, that's all available to the House Justice Committee. And yet, when they talk about Ramil Madriaga, they talk about him like he's the smoking gun, he's the missing link to all of this. When really, we think he's the weakest link. So we're not gonna, as counsel for the perjury case, we're not gonna stop them from
self-destructing their case by inviting Madriaga to testify. Iginiit ni Attorney Panelo na mahina ang kredibilidad ni Madriaga. Ayon sa kanya, hindi ito makatutulong sa kaso laban sa Vice Presidente. Dagdag pa niya, walang patutunguhan ang kaso kung si Madriaga ang magiging sentro nito. He's like a Trojan horse entering the city of Troy, except that VP Sara has nothing to do with him. So if they want to bring the Trojan horse into the city of Troy, we won't stand in their way. Yeah, wala talagang patutunguhan to kapag si Madriaga naging sentro ng kaso nila laban kay VP Sara. Binalaan din ni Attorney Panelo na maaring malantad ang tunay na motibo sa likod ng testimonya ni Madriaga. In a way, parang natuwa kami na sinasama siya sa impeachment complaint kasi talaga yan yung gagamitin yung basehan laban kay VP Sara. That will only expose you. Expose this entire process as a political process that has nothing to do with evidence and accountability. Muli ring iginiit ng kampo ni VP Sara na wala silang kinalaman sa anumang banta sa buhay ni Madriaga. Ayon kay Panelo, kung may mangyari man kay Madriaga, posibleng ang mga taong nasa likod dito ay ang kanyang mga handler. Sinabi niyang maaring may interes ang mga ito na patahimikin si Madriaga. Dagdag pa ng abogado, naniniwala silang kapag tumistigo si Madriaga sa kamera ay lalabas lamang na hindi siya kapanipaniwala. Posible rin umano nitong ituro nito kung sino ang nagtulak sa kanya na magsalita laban sa bise. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico. Magkaroon ng milagro mga kababayan, ano? Biglang ituro si Asong Kanin. Naloko na mga kababayan. Wala pa akong pinapangalanan ha. O, wala naman siguro ng Asong Kanin na pangalan eh. Basta Asong Kanin lang. Biglang ituro, ano mga kababayan, naloko na. Ayan po, weakest link po ito si Madriaga, mga kababayan. Ito na lang, bigyan ko lang kayo ng isang maikli, ngunit malaman na analysis patungkol po dito kay Madriaga. Bakit po natin nasisigurado na isa po itong house show, weakest link at walang kakwinta-kwintang witness nila? Aside from sinasabi nga po dito ng abogado ni VP Sara na ito nga pong si Paulo Panelo Jr. Ano ho? Ito po, naalala nyo, 2025, di ba na-impeach na rin si VP Inday Sara? Di ba si Madriaga nandyan na rin naman sa kulungan? Kung ito pala si Madriaga ay noon pa, mayroon na palang ganito ngayon na napakatibay na ebidensya na sinasabi nila yung alas daw nila itong si Madriaga, bakit hindi nila ginamit noong 2025? Bakit ngayon lang natin ito narinig, mga kababayan? At isa pa, matibay na pala si Madriaga na inyong witness laban kay VP Sara sa impeachment, bakit umiiyak pa rin kayo, hor? Kayong mga krokodile. Bakit kayo umiiyak na hindi dadalo si VP Inday Sara o kaya ang kanyang team o kanyang mga abogado niya? Bakit? Kasi kung tutusin, binigyan pa nga kayo ng mas mabilis na proseso, hindi na pinapasakit ang ulo ninyo. Para bagang sinasabi na ni VP Inday dito, ano? O sige. Total, sinabi nyo na rin, may grounds, may substance, ano pa ba? Grounds and substance and sufficient. Tatlong sinabi nyo na yan eh. Ground, substance, sufficient, kung ano man ang tawag dyan sa mga ano ninyo, ikan ninyo dyan. O, okay na. Bakit hindi nyo padalhin sa plenaryo nang mapagbutuhan na? Di ba lahat kayo halos dyan sa committee na yan, puro bumuto laban kay VP Inday? Si Suntay nga lang yata ang hindi yan ang bumuto eh. Di ba? So, kumpante na pala kayo. Mayroon na kayong alas. Plus, hawak nyo na lahat. Ba't hindi nyo nadalhin sa plenaryo? Di ba ga, mga kababayan, isa itong maliwanag na pag-grandstanding nitong babaeng congresswoman na nagtago ng kanyang asawang wanted sa kasong rape at may utang pa kay VP Sara. Gustong magpasikat, baka mamaya gustong tumakbo pala nitong senador, di ba? Ganun lang yung kasimple, mga kababayan. Sa tingin ninyo, ano ang inyong nakikita dito kay Luistro? Itutuloy pa nila bukas yan sa kabila ng napakarami pong question sa kanila ng kampo ni VP Inday Sara.
At yung nga, yung sa TRO, baka pag lumabas itong TRO, tapos na naman, iyakan na naman itong mga damuhong ito. Antayin na lang natin yan mga kababayan dahil nangangamoy basurahan 2.0 itong basura nilang impeachment laban kay Bibi Inday. Maliwanag yan kasi kung talagang malakas, matibay na ebidensya yan si witness yan si Madriaga, diretso na. Panalo na kami, mabilis na. Di ba? Bakit hindi ka agad dalhin? Wag kami. Wag kami. Iba na lang. Ayan mga kababayan, anong inyong masasabi dito? Naniniwala ba kayo na malusog na si Pangulong Marcos Jr. sa ngayon na nagpakita na siya? Ano ang inyong masasabi doon sa kadubol ng kanyang ama? At ano masasabi ninyo kay Super Ate na sinasabi niya may sakit si Marcos at noon pang Nobyembre at 2 beses nga raw po ito nagpabalik-balik sa ospital. Mga kababayan, kayo na ang humusga kung anong inyong masasabi dyan sa ating napanood. Alright? Magbabasa na tayo sa comment section at inyong mga pa-shoutout kung mayroon man. Basahin natin. Hello Idol, silent supporter po dito sa Hong Kong. Lagi ko po pinapanood vlog mo. Huwag mo pong maliitin sarili mo dahil malaki po tulong sa bansa ng balita mo. Marami ka po mga supporter na mga OFW. Sabi ni Star 055. Thank you very much Star 055 dyan sa Hong Kong. Saya-saya ko dyan sa Hong Kong. First time ko ang Hong Kong mga kababayan. Ito yun, no? Ang Davao, ang first eroplanong nasakyan ko papuntang Davao. At ang first ibang bansa naman mga kababayan na puntahan ko Hong Kong. Kaya hindi sa akin makakalimutan, una yung Davao, pangalawa yung Hong Kong. Watching now from Uzami City. Good evening, sabi ni Evangeline Lini Milvar. Alright, thank you sa'yo. Bimar, shout out to my family in Tandag City, Philippines. Watching from Ottawa, Canada. Thank you, sabi ni Lynn Paro Sulib. Yan. Shout out daw sa my family sa Tandag City, sa pamilya daw ni Lynn Paro Salab. EI po yan kasi blurred in background, sabi ni Miss MG Vlogs. Maridel Villanueva, gandang araw Sir Bimar, watching from Tondo, Manila. Shoutout sa inyo dyan sa mga taga Tondo, Manila. Hello sir, good afternoon, sabi ni Maa Jose. Magandang gabi po Sir Bimar, watching from Cebu City. Needs. Gusto ko pa po matuloy ang Blue Ribbon Committee hearing. I am from Midsayap, North Cotabato. Erlinda Abad, shoutout po sa inyo Ma'am Erlinda Abad sa Midsayap, North Cotabato pala, sorry. Watching, listening from Singapore, Monroe Amore. Yan, shoutout sa inyo dyan sa Singapore. Sa ibang bansa na siguro sila, sabi ni Berhilia Sugano. March pa kasi yan, video niya. Taga Bohol po ako, nabasa ko. Sabi ni Virginia Sibusa. Good morning Sir Bimart sa inyo lahat. Shoutout na rin sa inyo lahat. Watching from London, United Kingdom, Great Britain. Sabi ni Harry Raj Jola. Hello Bimart, sabi naman ni Ate Charilo. Replay lang ako Roland. Ingat kayo dyan, sabi ni Ate Evangeline Ligaspi ng New York po yan si Ate Evangeline. Kumusta na pala dyan si Marcos, Ate Evangeline ha? Silip-silipin nyo baka maligaw dyan. Sulpicio Bisinga. Uy, Sulpicio Lines, may-ari ng barko. Viewers na natin dito. Duterte lang ang pag-asa ng Pilipinas na makabawi, bumangon at gumanda ang buhay. Correct. Kumplito araw ko, BMR, pagka nakakita ng live mo, nalalaman namin ano update sa bayan natin, sabi ni Mina Racho. Thank you, Ma'am Mina Racho. Taga saan po kayo? Watching you here in Upon, Lapu-Lapu City, Cebu. Solid Sara Duterte, Junito Ikong. Uy, sa Upon. Narinig ko na bata pa ako. Yung Upon na yan, sa Lapu-Lapu. Hello VMR, dili pagayod makaupo si Inday kaya sufficient informs
or sufficient in substance and sufficient in cash up grounds. Kaya hintayan na lang kay sufficient pa sa cash, pero sa mga sunod na panahon baka naubusan na sa sufficient watching from Auckland, New Zealand. Sufficient man din sa kwarta pa ng mga animal. Sir Rendon Juan. Ayan, himuot yun ko nimo, Sir Bimar, sabi ni Mahal Jose. Thank you, Mahal Jose, ha. Ayan. Ang talino mo ngag, sabi ni Marino Uhagan. Monro mo, Sir Bimar, wag niyo pong sabihin pinakamaliit kayong vlogger ng DDS, pinakawalang kwenta at pinakamababa. Kasi kung wala po kayong walang manunood sa inyo at magsusubscribe. Isa din po kayong magaling na vlogger, mabuhay pa kayo, BMR. Humble lang po kayo, kaya ganyan. But we are proud of you, mga listeners at subscribers at mga watchers nyo. Basta DDS, lahat kayo importante at magagaling. Sabi ni Monro Amore ba? Tama? Thank you sa iyo, Sir or Ma'am Monro Amore, ha, sa pag-appreciate sa ating ginagawa, no? Pero ako mananatili pong mapagkumbaba. Ayan, si Harry Raj Jula, ganun din ulit. Mabuhay ka, Mayor Basti. Ayan, sino pa ito? Venus Abidin, good day po, Sir BMR. Mabuhay ka, Mayor Basti Duterte. God bless you. Yes, BMR, nakikita sa liig kong mataba o payat, sabi ni Bright Sky. Boss BMR, yan ang pangarap ng bawat Pilipino para sa katahimikan ng ating bansa. Basta Duterte, subok na ang mga Duterte. Saludo ako kay VP Inday Sara, sabi ni Isayas Lagrimas. Basti tayo, sabi ni Susa Figara. Yellow, dapat ngayong Martes 14 ng Abril. Yan, kinurik niya si Marcos. Shoutout Master Formo Italy. Buongiorno dyan sa Italy, Manuel Aranda. Mayor Bastilan, maraming salamat, Mayor. Mabuhay tayo lahat. Thank you, sabi ni Pairami. Nadira ng si Marcos, hindi na manunong salita sa buhol ako, sabi ni Junior Tujeros. Ayan, si Hariras Jula ulit. Sipag talaga ni Ma'am Hariras Jula, kahit nakasabas pa yan, nagsasakay pa yan, ha. Nagbibiyahe pa, nanonood talaga sa atin. Thank you, Ma'am Hariras Jula, ha. Oo nga, dapat Supreme Court. May election pa man para sa impeachment naman at hindi naman kailangan bansang Pilipinas, sabi ni Nestor Paraswiles. Ayan po mga kababayan, maraming salamat sa lahat ng mga walang sawang sumubaybay. Kung gusto niyo pong ma-shoutout, comment po dyan sa baba. Lagay niyo lang po ang inyong lugar kung taga saan kayo. As always, kita-kita tayo, Pilipinas. Bye-bye.